Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nagbibigay papuri tayo sa Ama at Anak at Espiritu Santo na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na Santatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at kanyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ang Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pagibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula nang likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos.
at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak Espiritong banal, noong ngayon kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga, Father. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. At tayo po bilang mga Kristiyano at bilang mga Katoliko, marahil alam natin ang pinatutunguhan ng banal na Santatlo, na meron tayong iisang Diyos at tatlong persona. Uulitin ko, iisang Diyos at ngunit tatlong persona. At ano po ang tatlong persona ng iisang Diyos na meron tayo? Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At nangangahulugan, mga kapatid, na sa buhay pananampalataya natin, dito nakasentro ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga mapapansin natin, sa bawat panalangin, lagi natin tinatawag ang banal na Santatlo. Tandaan natin nung tayo ay bininyagan at binuhusan ng tubig sa ating mga ulo, ano ho yung formula na ginamit ng mga pari? Ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapag tayo ay pumanaw sa mundong ito,
Anong pagbabasbas ang binabanggit sa atin ng pari? Pagbabasbas pa rin ng banal na santatlo. Kapag tayo ho ay nagpapabasbas ng mga religious articles, ng mga rosaryo, ng mga litrato, ng mga santo, ni Jesus. Di ba pag pinapasbasan ho yan, ginagamit po at binabasbasan yan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nangangahulugan mga kapatid na ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano at Katoliko ay laging nakaugnay sa banal na santatlo. Pero mga kapatid, tandaan po natin na ang pagdiriwang natin sa araw na ito ay hindi ho nagpapatungkol sa isang kaganapan. O sa Ingles, it is not an event. Bakit? Kung mapapansin po natin mga kapatid, nitong mga nakaraang linggo, ang ating mga ipinagdiriwang ay tungkol sa isang tagpo. Tandaan natin, nung nakaraang linggo, ano po ang ating ipinagdiriwang? Ang pagbaba ng Espiritu Santo. 2 linggo na ang nakaraan, ano po ang ating ipinagdiwang? Ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. Nung mga nakaraang linggo, ano ang ipinagdiwang natin? Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pagkapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus. At ang kanyang muling pagkabuhay. Mga tagpo sa buhay ng Panginoon. Pero sa araw na ito, ano po ang ipinagdiriwang natin? Hindi isang tagpo. Bagkus ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito ay ang pagka-Diyos ni Jesus. We are not celebrating an event of what happened to God, but we are celebrating who God is. Kaya nga kapag tinanong ko po kayo, kilala niyo po ba ang Diyos? Ano po ang sasagot ninyo? Marahil oo. Pero gaano kalalim ang ating pagkilala sa Diyos? At hayaan po natin na sa araw na ito, mas mapalalim pa po natin ang pagkakilala natin sa banal na santatlo, sa iisang Diyos at 3 persona. Sa atin pong unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, ano po ang ipinaalala sa atin? Na ang Diyos Ama ay ang Diyos na naglikha. At ano po ang nilikha ng Diyos Ama? Nilikha niya ang bayan ng Israel. Nilikha niya ang piniling tao o bayan ng Israel. Nilikha niya ang lahat ng sanlibutan. Dahil ang pagkakilala natin sa Diyos Ama ay ang Diyos na lumikha. Pero saan nagmumula ang kakayanan ng Diyos sa kanyang paglikha? Sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Tandaan natin ang pinakadahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga dahil doon sa pag-ibig ng Diyos, ano ang nakita ng Diyos? Na ang tao sumaway sa Kanya. Sa kabila ng Kanyang pag-ibig sa tao, ang tao ay naging pasaway, nagkasala, tumalikod sa Kanya. Pero napagod ba ang Diyos? Hindi. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng Kanyang nag-iisang anak. At ano ang ginawa ng Kanyang nag-iisang anak? Iniligtas tayo sa ating pagkakasala. Kaya nga ang Diyos, sa Kanyang pagiging tagapaglikha, ipinadala yung Kanyang anak upang maging tagapamagitan, upang maging tagapagligtas sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya nga, ano naman ang ginawa ni Jesus? Sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ng ating misyon. At ano ang ating misyon? Ipahayag ang Diyos sa pamamagitan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pero sino ang gagabay sa atin?
ang Espiritu Santo. Mula sa Ama na tagapaglikha, sa Anak na ipinadala ng Ama, at ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin upang tayo ay manatiling nakaugnay sa Ama at sa Anak. Yan ang banal na santatlo. Yaan ang Diyos. Pero mga kapatid, wag lang sana natin makita ang mga bagay at kakayanan ng Diyos na kumilos sa ating buhay, kundi makita natin na siya ay tunay na Diyos. Hindi sa mga bagay na kaya niyang gawin, kundi makita natin na siya ay Diyos. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Dahil may mga pagkakataon sa buhay natin na nakikita lang natin ang pagka-Diyos ng Diyos sa mga oras na tayo ay payapa. Sa mga oras na tayo ay maayos ang ating pamumuhay, puno ng sigla, puno ng tuwa. Pero minsan, kapag humaharap na tayo sa pagsubok, humaharap na tayo sa hirap ng buhay, minsan napapatanong tayo, nasaan ang Diyos? Dahil ang tingin natin sa Diyos, nandun lang ang ating pagmamahal sa Kanya minsan. Sa mga pagkakataon, nakikita natin ang Kanyang pagkilos at paggawa. Pero sa araw na ito, mga kapatid, wag lang nating tingnan ang kayang gawin ng Diyos, kundi makita natin na siya ay Diyos dahil siya ay Diyos. He is God because He is God. Minsan po kapag nagtatanong po ako o nag-i-interview po ako ng mga ikakasal, lagi ko pong tinatanong yan sa mga ikinakasal. Bakit mo pakakasalan ng taong ito? At minsan po, napakahabang litanya yung aking nakatatanggap na sagot. Sasabihin ng isa, Father, pakakasalan ko siya kasi mabait siya. Minsan naman sasabihin, Father, pakakasalan ko siya kasi maganda ang trabaho niya. Maganda ang kinabukasan ko sa kanya. Father, pakakasalan ko siya kasi may bahay na siya. Sabi ko, kaya minsan napapaisip ako ano ba itong kakasal ko? Gold digger? Kasi minsan, minamahal lang natin ang taong kayang may ipagkaloob sa atin. May mga pagkakataon na binibigyang halaga lang natin yung mga taong may magagawa sa atin. Pero kapag hindi natin tinitingnan, dapat hindi natin tinitingnan, mga kapatid, ang tao base sa kung ano ang kaya niyang gawin sa atin, kundi nandoon ang pagpapahalaga sa Kanya dahil tayong lahat ay anak ng Diyos. At ganun din nawa tayo, mga kapatid, sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi natin tinitingnan yung kahalagahan ng Diyos sa buhay natin base sa kung ano ang kaya niyang gawin sa atin. Kundi nakikita natin ang Diyos na mahalaga sa buhay natin dahil siya ay Diyos. Meron po akong isang pelikulang napanood, isang babae at isang lalaki, at sila ay nagtatalo. At sa kanilang pagtatalo, sinabi nung isa sa kanila, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Anong palabas ho yun? Alam nung ilan, no? Pero nung pinagninilayan ko ho, yung tagpong iyon, parang may kulang. Parang may mali sa parehas. Kung titingnan natin ang relasyon natin sa Diyos, hindi natin mahal ang Diyos dahil kailangan natin. At hindi natin kailangan ng Diyos kaya minamahal natin ang Diyos. Kundi dapat sapat sa atin at alam natin na mahal natin ang Diyos
dahil siya ay Diyos. We love God not because we need God. Or we cannot even say we need God, that's why we love God. But we should always say we love God because He is God. Kaya mga kapatid, sa mga oras na tayo ay nahihirapan sa buhay, mahalin mo ang Diyos. Hindi dahil siya ang solusyon sa lahat ng iyong pagsubok, kundi mahalin mo ang Diyos dahil siya ay Diyos. Sa mga pagkakataon na puno ng pigati at problema ang buhay, patuloy mong mahalin ang Diyos, hindi dahil siya ang sagot sa iyong problema, kundi patuloy mo siyang mahalin dahil siya ay Diyos. Huwag lang natin mahalin ang Diyos sa mga oras na kamahal-mahal siya, kundi mahalin natin ang Diyos dahil siya ay Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, mga kapatid, tandaan po natin na ang pagdiriwang natin ay hindi tagpo, hindi siya isang event, kundi ang pagdiriwang natin sa araw na ito ay pagpapaalala sa atin na meron tayong amang naglilikha, anak na tagapagligtas, at espiritong patuloy na gagabay, at ito ay Diyos. Mahalin natin ang Diyos, hindi dahil meron siyang ipagkakaloob, kundi mahalin natin ang Diyos dahil siya ay Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Ang atin pong panalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at mga relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok
sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na Santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay siya rin nawang sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasawa
Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Espiritu ng Diyos Ama, magbigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag, nagabas sa Kanyang Ama. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Espiritu ng Diyos Ama, magbigay sa ating lahat ng
Pakinggan ang iyong mga pakinig, ang tinig ng aking mga panambig. Espiritu ng Diyos Anak, ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahanap na tayo'y makatawa, na tayo'y makatawa ng Ama sa Kanyang Ama. Purihin ang Panginoon, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. At ang Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga panahon. Espiritu ng Diyos Anak, ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahanap na tayo'y makatawa, na tayo'y makatawa ng Ama sa Kanyang Magsiluhod po ang lahat at atin pong dasalin ang panalangin sa linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayanang Kristiyano, BEC, bilang konteksto at hamon na may sa buhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay linggo ng mga basic ecclesial community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan, agpangtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona na isang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sanisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.